Sinasabi naman ng Senado, teka muna, hindi naman nakalagay ng malinaw sa complaint na ang mga free trips na ito ay para gumawa ng favorable na aksyon ang Supreme Court sa PAL. So ito ay sa pananaw ng Senado. Cathy, pupunta tayo kay Gio. Mukhang may katanungan na yung ating mga... Marami po tayong kasamang estudyante sa studio ngayong hapon ito at nagpapasalamat kami. Gio! Okay. Naghahanda na sila magtanong ngayon, no? At merong isang nahihiya pa magtanong, binigay na lang sa akin yung kanyang note. At tinatanong po niya, no, wala po sa mga representante ng transportasyon, ano daw po ba yung halaga ng impeachment trial para sa public transport sector? Maraming salamat. Unang-una ho yung impeachment na to, kami natutuwa dahil ang ginagawa ng ating Pangulo ay lumalabas na yung mga katotohanan kung sino talagang dapat nagkakasala ay para matputol na yung mga gawain na hindi maganda sa ating hanay ng gobyerno. Kaya kami po ay unang-una sinabi ko natutuwa dahil unang-una kami sa transport sector, napakarami talaga ang mga mangungutong dito sa amin. Kaya dito pa lang sa paglilitis, kami po ay natutuwa para malinisan na ang ating hanay at mabago na ang ating demokrasya. Maraming salamat, Gio. And gusto ko lang tanungin itong si Miss Carol kasi napapansin po natin na tuwing nagbe-break dito sa Senado ay unahan itong magkabilang panig sa briefing room. Parang napakahalaga po ng trial mismo, pati dito, kumpara din dito sa mga press briefing na isinasagawa nila. Maari nyo po bang ipaliwanag sa amin kung bakit po mahalaga itong mga press conference na isinasagawa ng magkabilang panig? So makikita natin itong mga to ay mga litigators to, sanay ito sa korte, no? Pero may isang bagay na korte rin. Ang tawag dito ay Court of Public Opinion. Ang mga batikang mga lawyers ngayon, alam nila na kailangan labanan din nila dito sa korting ito kasi hindi lang legal pleadings, hindi lang mga court argumentations ang makakapagpanalo ng kaso. Ang makakapagpanalo ng kaso ay perception ng tao. As people see kung ano yung mga sinasabi, paano sinasabi, verbal and non-verbal, naghuhusga ang mga tao sa labas. So nakikita ng mga lawyers ngayon na ganito ka-importante, kailangan sabayan niya. At lalong mas importante ngayon dahil sa quasi-judicial at quasi-political ang impeachment. So yung political component, may accountability sa tao. So very important yung... Ma'am Carol, just a quick follow-up on that matter. Dahil dun sa trial, panahon pa lamang ng prosecution at merong limitations yung on direct examination, yung pwedeng gawin ng prosecution. Pero during the press briefing, halos pantay. How do you assess the performance of both camps in presenting their case to the public? Hindi ko alam kung magandang i-assess both camps kasi alam naman natin very self-serving lahat. Alam lahat ng tao, self-serving lahat ng sinasabi nila, expansion lahat ng kanilang strategy yon. So, sa bandang huli, makikita natin, ang pinaka-importante dito, sino ang pinaka-credible, sino ang paniniwala. Credibility is key. Pag wala kang kredibilidad, tapos na ang laban. So, sino ang mas credible? Yun lang ang labanan. Cathy, gusto natin balikan siyempre itong Article 3, At yung maiksing panahon na yun, ang pinag-usapan itong FASAP. At siyempre matagal ng panahon nitong nangyari at marahil hindi na natin naabutan itong FASAP na ito. Gusto ko itanong kay Sir Orlando, dahil siya po ay nasa sektor ng mga nag-oorganisa, gaano kalaki itong kaso ng FASAP against PAL? Sir, at that time na nangyari ito, at gaano kalaki ang implikasyon nito financially to PAL or financially for yung mga taga-FASAP naman po? Actually, attorney, kami kasi sa land transport po kami, kaya hindi namin masyadong tutok yung sa air transportation. Pero ganun pa man, siguro kailangan mabalansin ng mabuti para sa ganun yung mga trabahador natin. Unang-una, bigyan natin ng magandang benepisyo. So kami sa transportation, sa land transport, ay hindi namin masyadong kabisado pagdating sa air transportation, attorney. Okay. Gusto ko naman tanungin si Mr. Noni de la Fuente. Kayo po ay isang educator. Kayo po ay constantly in touch with the youth. Ano po ang kanilang mga kuro-kuro o saloobin tungkol dito sa mga nagaganap sa impeachment trial? Alam mo, magandang katanungan yan, kasi lalong-lalo na natutuwa ako, maraming mga estudyante na kasama natin ngayong hapon na ito.
ang nakakahinayang dyan, dahil sa ang nakikita nila hindi naman masyadong kagandahan, marami sa ating mga kabataan, siguro hindi na sila nakikialam o wala silang pakialam sa mga pangyayari. Ano? In a way, maganda kasi ang tinututukan talaga nila ang kanilang pag-aaral. Pero kailangan maunawaan din natin, napatandaan na katulad ng sinabi ni Ms. Carol, na ang malaking bagay ang Court of Public Opinion dito. At malaking porsentahe ng public opinion na yan ay nanggagaling sa mga kabataan. Dahil sa syempre kayo ay 1/3 ng Philippine population halos. Ano? At kailangan din nating maalala na maraming matututunan at kung ano ba dapat ang inyong matutunan sa exercise na ito, sa session na ito. So bagaman siguro karamihan sa ating mga kabataan ay medyo siguro hindi kasing tutok, hindi pa nila masyadong nauunawa ng implikasyon sa mga pangyayari, marami silang napipick up ng mga mensahe, and maganda sana kung yung mga mensahe na napipick up nila ay medyo maganda at makakatulong sa kinabukasan natin. Gusto ko itanong, Cathy, kay Sir Philip Lustre. Nabanggit niyo po kasi kanina, Sir, na medyo bitin po kayo dito sa Article 3 at syempre maraming hindi pinayagan, pero with the few facts na lumabas hinggil dito sa pagsusulat ni Attorney Estelito Mendoza at pinansin ng Supreme Court at nangyari na nga po yung nangyari concerning the FASAP case. Sa tingin niyo po, gaano kabigat ang implikasyon na ito, nitong FASAP case nito, sa kabuuan ng perception ng tao sa ating judicial system? Abay, mabigat, talagang mabigat kung talagang iisipin mo yan. Isang establishadong jurisprudence sa batas, no? Bagamat ako hindi manananggol, may naintindihan naman ako dyan, isang established jurisprudence dyan, na ang isang usapin merong karampatang bilang lamang ng motion for reconsideration. Hindi naman pwede na palagi na lamang merong motion for reconsideration, motion dito, motion doon. Tumitigil at tumitigil yan. Pero ang pinagtataka ko, napakaraming motion, nagbalik-baliktad ang Supreme Court, at sa bandang uli, sa pamamagitan ng isang sulat ng isang taong nangangalang Estelito Mendoza, bumaliktad na itong Korte Suprema at nag-ibang desisyon. Sino ngayon itong si Estelito Mendoza? Yan ang isang malaking katanungan. Sino ito? Abay, sa usapan namin mga mamahayag, kilala yan bilang isang fixer sa Supreme Court. Iwan ka lang. Ang bigat po, ang bigat medyo mabigat na salita po yan. Pero siyempre, perception naman nito, Cathy, kaya we're all entitled to our own perceptions din, ano po? And samantala, alamin natin ang pinakahuling kaganapan sa Senado. Naroon po ang aming kasamang si Nikki Jimenez. Nikki? Maraming salamat, Cathy. At dumating na dito sa Senado si Defense Lead Counsel Justice Serafin Cuevas para magbigay ng komento patungkol dito sa pasya ng impeachment court na tanggapin bilang ebidensya ang bank account si Chief Justice Renato Corona para sa Article 2. At sinabi ni Cuevas na tetestigo si Cristina Corona, asawa ng Chief Justice, para sa Article 2 at handa din daw tumestigo si Chief Justice Corona. Narito po, panoorin natin ang interview. No, Mrs. Corona definitely will be presenting. But Chief Justice Corona, that will depend on the necessity. The necessity so arise, then probably we will call on him. If not, hindi na namin siya i-present. Si Mrs. Corona po, wala po siya sa impeachment for Article 2, sir? Yeah, we will present him as a witness for Chief Justice Corona. Sir, may expect ba natin siya sa Monday? Hindi pa naman siguro. So, kailan? We'll have other witnesses siguro. Sir, on Monday ba sila Congressman Chanco and si Mandanas? Sila po ba on Monday? In all probability, yes, together with Congressman Remulla. Okay. Sir, ano po yung i-expect natin na i-explain ni Mrs. Corona once na humarap siya? Siguro she'll be dealing on the bank deposit aspect and the salary. At dumating na rin si Lead Prosecutor Neil Tupas dito sa Senado at sinabi niya na may pahayag siya tungkol dito sa reaksyon ng prosecution team dito sa pahayag na ginawa ni Chief Justice Corona sa isang interview sa isang television station. Mamaya ipapakita po namin sa inyo ang kanyang interview. Yan muna ang kaganapan dito. Back to studio. Maraming salamat, Nikki. Ngayon naman, puntahan natin ang mga katanungan ng mga estudyante. Unahin natin si Bon mula sa TIP. Bon? Ang tanong ko po, kasi nakita po natin, di ba, yung alitan between sa
isang pare tsaka kay Senator Miriam. So ang tanong ko po, tama po ba na makialam po ang simbahan sa impeachment? So kay Sir Noni bilang spiritual director po. Medyo natutuwa ko doon sa ginamit mong salita, yung kataga na ginamit mo, tama ba yung simbahan ay nakikialam, no? Alam mo kasi, ang pananaw kasi ng simbahan, hindi dahil sa sakop ko yung pananaw ng simbahan, pero nauunawaan ko na ang pananaw kasi ng simbahan ay pangkalahatan eh. So, may expect mo talaga na magsasalita ang simbahan sa isang bagay na bahagi ng publiko. So, whether it's right or wrong, medyo tama o mali, nasa opinion ng tao, kung may opinion ka sarili mo, pero pwedeng masabihin na expected na ang simbahan, ang mga tao sa simbahan, may masasabi at masasabi sila dahil bahagi ito ng mundo eh. Thank you po. Nakikita natin, Kathy, na yung partisipasyon ng ating mga kababayan, whether from the church, from the community, ay talagang napakaganda. Lalo na itong epekto ng multimedia, no? Itong mass media, itong ating Facebook, Twitter. Kaya gusto ko rin itanong kay Sir Philip. Sir Philip, itong ating mga writers, mukhang piyesta ngayon. Mukhang lahat ng kolumnista siguro naging dormant ay biglang nagsulat uli. Ito po ba ang nangyayari? Talagang kitang-kita yan. Masigla. Ito yung demokrasya eh. You see, the vibrance, the dynamism ng demokrasya. Maganda sa bayan yan. Lumalabas ang totoo. Maganda yan. At nabanggit mo nga, Mark, itong social media. Tanungin natin si Miss Carol, ano po yung role na piniplay ngayon ng social media? Kasi marami po sa atin ang active dito sa Facebook, sa Twitter. What role does it play in shaping public opinion? Naku, malaki ang ginaganap ng social media. No? For one thing, media itself is a very critical component in influencing people. Ang social media, nakikita natin ang mga tao kumukonsulta ngayon sa social media sa mga opinion. So, ang formation ng opinion ay nanggagaling sa media, sa social media. Ay ang problema ngayon, yung mga gustong mag-shape ng opinion ng media, social media, papasok din yan yung mga spinners, yung mga spin doctors, yung mga taong gustong mag-distort ng information. Kaya maraming fini-feed ngayon sa media at saka sa social media na maaaring maging distorted. So very important maging wary ngayon ang isang news consumer to be able to sort out ano ang legitimate media comment, ano yung hindi. Napakaganda doon, yung pag-sort at kung yung source ng informasyon. Gusto ko itanong sa taga-transport group, kay Sir Orlando. Ito ating mga kasama, sir, nagmamaneho yan maghapon. Yan po ay mga konduktor. Saan po sila nakakahalap ng informasyon? Paano po nabubuo ang kanilang mga opinion? Alam mo, Tony, kami sa transport kasi unang-una binabasa namin ay halos sa iba-iba dahil ang tinitignan namin kung paano minsan unang-una yung paano yung lumaki yung kita dahil hirap ngayon ang transport. So yung tungkol dito sa aming pagsasaliksik dito sa nangyayari ngayon ay ang inuuna ng transport yung kung paano makatulong kami sa mamamayan lalo na sa serbisyo publiko. Kaya itong nangyari ngayon na paglilitis, talagang ang aming mga driver abalang-abala din dahil sa mga terminal natin ngayon. Halos naglagay na kami ngayon ng mga telebisyon para lang minsan nga nalalampasan na sa pila yung ating mga driver dahil exciting sila na napapanood na linilinis ng ating gobyerno kung alin talaga ang may kasalanan. Nagkakaroon po ba ng mga debate? Minsan nga, hindi lang debate yung mga magkukumpare doon sa terminal eh. Minsan nagkakatampuhan pa dahil lang doon sa pabor yung isa sa kabila. Pabor yung isa sa kabila. Ganon. Kaya ang aming pinaparating sa kanila ay wag nilang pag-awayan yun. Kundi kailangan ay tugunan natin kung ano yung makakatulong dito sa ating hanap buhay, lalong-lalo na yung hanap buhay namin, attorney, ay serbisyo publiko para sa ating mamamayan. Pero maganda to, Mark, no? Kasi nakikita natin ang youth ay involved,